Pwede ba? Umalis ka na. Kung gusto mo makausap si Vincent, pumunta ka sa opisina niya. Doon kayo mag-usap. Inis kong sabi sa kanya. Sino ka para paalisin ako? Akala mo ba totoong mahal ka ni Vincent? Ano akala mo? Mamahalin ka niya kagaya ng pagmamahal niya sa akin? Gumising ka nga, Sabrina. Huwag kang tanga. Ginagamit ka lang ni Vincent para hindi mapunta sa anak mo ang kayamanan ng pamilya niya. At ngayong buntis na ako. Sa tingin mo ba may silbi ka pa sa kanya? Naginit ang ulo ko sa sinabi niya. Hinila ko siya at kinaladkad palabas ng pinto. Napakawalang hiya mo. Kung akala mo maniniwala ko sa'yo, tanga ka. Galit na galit kong sigaw sa kanya. Habang hila ko siya ay narinig kong dumating ang sakyan ni Vincent. Hindi ko na malaya na bigla akong itinulak ni Amira at pasadsad akong tumama sa sahig. Kahit hirap na hirap ako ay pinilit kong tumayo. Umupo naman si Amira sa sahig at wala akong idea bakit niya iyon ginawa. Sabrina, maawa ka. Huwag mo akong saktan. Maawa ka sa anak ko. Umiiyak niyang sabi. Nagulat ako sa ginawa niya. Sakto pagpasok ni Vincent ay mas lalo siyang umiyak. Vincent, tinulak ako ni Sabrina. Umiiyak niyang sabi. Nakakaramdam na din ako ng pananakit ng likod ko at pagkahilo. Pilit kong tinitiis ang sakit. Sabrina, anong ginawa mo kay Amira? Alam mo namang buntis siya. Malakas na sigaw sa akin ni Vincent. Wala akong ginagawa sa kanya. Hindi ko siya sinaktan. Defense ako sa aking sarili. Di ba nag-usap na tayo? Bakit mo ito ginawa? Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Galit na sabi niya sa akin. Mabilis niyang binuhat si Amira. Don't cry, babe. Dadalhin kita sa ospital. Sabi sa kanya ni Vincent habang ako'y unti-unti na ding umiikot at kumikirot ang tiyan ko. Vincent! Ang anak natin! Malakas kong sigaw. Vincent, tulungan mo ako, ang anak natin! Muli kong sigaw. Alam kong naririnig niya ako pero hindi niya ako pinansin. Wala akong nagawa kundi gumapang sa may pinto tumingin ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Biglang bumukas ang pinto at isang anino ng lalaki ang nakita ko. Unti-unti nang nagdilim ang paningin ko at may nagbuhat na sa akin. At tuluyan ang nawalan ako ng malay at hindi ko na alam ang mga sumunod pa na mga nangyari. Nagising na lang ako na nasa isang silid at puting kisame ang unang nakita ng aking mga mata. Inilibot kong aking paningin at nakita ko ang isang lalaki na nakahiga sa sofa. Bigla siyang gumalaw at nagising. Sabrina, gising ka na pala. Gulat na sabi niya sa akin pero mas nagulat ako nang makita ko na si Levi ang lalaking iyon. Hindi ako makapaniwala na siya ang lalaking tumulong sa akin. Ang dami kong tanong sa isip ko. Sino ba talaga si Levi? Bakit tuwing nasa panganib ako at kailangan ko ng tulong ay dumarating siya? Thank you, Levi. Umiiyak ko sabi paglapit niya sa akin. Agad niya akong niyakap at marahang tinapik ang aking likod. Ano bang nangyari? Mabuti na lang at napadaan ako sa inyo. Nakita kong may buhat ang asawa mo na babae kaya tinanong ko sa guard kung ikaw iyon. At ang sabi ay hindi ikaw kaya sabi ko'y kaibigan mo ako. Pinapasok na ba nila ako? Narinig ko na sumisigaw ka kaya naglakas loob akong buksan ang pinto ninyo at nakita nga kitang nawala ng malay. Kaya tinakbo ka agad kita dito sa ospital. Mabuti na lang at walang nangyari sa inyo ng anak mo. Nag-aalala ang sabi sa akin ni Levi. Naalala ko na naman ang ginawa ni Amira at ang pag-iwan sa akin ni Vincent. Kahit pigilan ko hindi ko kayang hindi umiyak. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pinahid ko ng kamay ang mga luha ko naglalanda sa aking pisngi. Kailan daw ako pwedeng umuwi? Tanong ko kay Levi. Mas okay kung bukas ka na ng umaga umuwi. Masyadong lumalakas ang ulan sa labas. Sabi niya sa akin. Hindi na ako nagpumilit dahil para din naman ito sa anak ko. Pumayag ako na bukas na ng umaga umuwi. Si Levi ay naging bantay sa buong magdamag habang pinapatay ako ng selos dahil alam kong magkasama si Amira at Vincent. Alauna na ng madaling araw pero heto ako't patuloy na umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman ko. Sa lahat ng ginawa sa akin ni Vincent, ito na yata ang pinakamasakit. Ang baliwalain niya ako at piliin si Amira para iligtas gayong wala namang nangyari sa babaeng iyon. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ba ako nakatulog. Umaga na nang magising ako. Mukha ni Levi na nakangiti ang bumungad sa akin. Good morning, Sabrina. Naayos ko ng clearance mo. Mag-breakfast ka na para maihatid na kita sa bahay niyo. Baka hinihintay ka na rin ng asawa mo. Sabi sa akin ni Levi. Hinihintay nga ba ako ni Vincent?
O baka nasa kandungan na siya ng iba. Pagkatapos ko mag-almusal ay nag-ayos na ako ng sarili ko at sumakay na ako sa wheelchair. Itinulak na akong palabas ng nurse habang nakasunod naman sa amin si Levi. Okay ka lang ba, Sabrina? Bakit nga pala hindi mo sinasabi sa asawa mo na nasa ospital ka? Tanong niya sa akin habang binabaybay namin ang daan pa uwi. Bakit pa? Iniwan nga niya ako sa bahay na nabibilipit sa sakit para lang samahan ang kabit niya sa ospital. Masama ang loob na sabi ko. Kung kailangan mo ng kaibigan, nandito lang ako. Alam ko, darating din ang araw na magiging masaya ka. Sabi sa akin ni Levi. Maraming salamat talaga sa'yo. Ikaw lang ang kaibigan ko na laging sumasalo sa akin kapag may problema ako. Mula nang nakilala kita, pakiramdam ko, ikaw ang guardian angel ko. Naiiyak kong sabi. Hindi nagtagal ay nakauwi na kami sa bahay. Ibinaba ako ni Levi sa may gate at nagpaalam na ako sa kanya. Nakita ko ang kotse ni Vincent sa garahe kaya alam ko na nasa loob siya. Pinindot ko ang passcode at bumukas ang pinto. Pagpasok ko sa loob ay nakita ko na nagkalat ang mga bote ng alak. Magulo ang sala. Halatang may naganap na inuman. Habang papaakyat ako ng hagdan ay nakikita ko ang mga damit na hinubad na mga nakakalat. Kinakabahan ako. Natatakot. Nilaksan ko ang loob ko at binuksan ang pinto ng kwarto namin ni Vincent. Nangatog ang tuhod ko at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko nanigas ang buo kong katawan. Si Vincent at Amira, parehong nakahubad sa kama. Hindi ako makasigaw. Wala kahit na isang tinig ang lumalabas sa aking bibig. Nakita kong gumalaw si Vincent at nakita niya ako nakatayo sa pinto at umiiyak. Sabrina, magpapaliwanag ako. Natataranta niya ng sabi. Hindi ako sumagot. Nakita ko din nagising na si Amira at nakangisi sa akin. Naglakad ako papunta sa cabinet at kinuha ko ang isang folder. Binuklat ko ito at isa-isang pinirmahan. Sabrina, huwag mong gawin yan. Magpapaliwanag ako. Sabi niya sa akin. Magpapaliwanag? Ano na naman kasinungalingan ang sasabihin mo sa akin? Ito na. Kitang-kita na ng dalawang mata ko. Ano pa ipaliliwanag mo sa akin? Galit na galit kong sabi sa kanya. Binato ko sa kanya ang annulment paper na permado ko. Para malaya na siyang mapakasalan ang mahal niyang sa Amira. Ayan, pinirmahan ko na para wala ka nang hahabulin sa akin. Ikaw na mag-file. At alam ko naman kayang-kaya mong mapabilis yan. Pigil ang galit na sabi ko sa kanya. Gusto mong mapawalang bisa ang kasal natin para maging legal na kayo ng kabit mo? Malakas niyang sigaw sa akin. Nagpantingan tayo ako dahil sa sinabi niya. Ako pa ngayon na nagkaroon ng kabit. Ang kapal na mukha mo, Vincent! Nasaan ka kapon nung kailangan namin ng tulong ng anak mo? Nasaan ka nung muntik nang maghahasa dahil iniwan mo ako sa mall para puntahan niyang kabit mo? Ngayon babalik na rin mo ako? Inalam mo ba ang totoong nangyari kahapon? Inalam mo man lang ba kung nasaan ako kahapon? Siyempre hindi. Ano pa nga bang aasahan ko sa isang walang kwentang asawang kagaya mo? Magsama kayong dalawa dahil pareho naman kayong mga immoral. Galit na galit kong sabi sa kanila. Tatalikod na sana ako at aalis pero bumalik ako. Isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa magkabilang pisngi ni Vincent. Para yan sa amin ang anak kong kinawawa mo. Remembrance yan. Para habang buhay mo kaming hindi makalimutan ng anak ko. Ito na ang muling araw na makikita mo mukha ko. At sa susunod na magkita tayo, kayo naman ang magmamakaawa sa akin. Pangako yan. Tinalikuran ko na sila tumakbong palabas ng bahay niya. Parang nakikidalamhati sa akin ng panahon dahil bigla ding bumuhos ang malakas na ulan habang tumatakbo ko at hindi alam ang gagawin. Hindi ko na malaya na nasa gitna na pala ako ng kalsada at bigla akong sinalpok ng isang sasakyan. Third person's POV. Nakahandusay si Sabrina sa kalsada nang bumaba ang driver ng sakyan. Oh shit! Mura ng lalaki. Ang ganyang binuhat si Sabrina at ipinasok sa kanyang sakyan. Mabuti na lang at hindi gaanong kalakas ang pagkakabunggo niya sa dalaga. Hoy shi! Tanong ng babaeng kasama ng lalaki sa loob ng sakyan. Sabrina, tita. Sagot ng binata. What? Are you sure? What happened to her? Sunod-sunod na tanong ng matandang babaeng nakasakay sa loob ng kotse. Hurry up, Iyo. Let's take her to the hospital.
Natatarantang sabi na matandang babae. Nakahiga sa kanyang hita si Sabrina. Awang-awa siya sa babaeng may galos ang noo at braso. Levi, I want you to find out what happened to her. Also, let his mom and dad know what happened to Sabrina. Utos ng matandang babae kay Levi. Nakarating sila sa pinakamalapit na ospital at agad na dinala si Sabrina sa emergency room para gamutin. Levi, call her parents. I need to talk to them. Muling utos dito sa binata. Nakaabang naman na sa labas ng emergency room ang ginang at matyagang nag-aabang sa paglabas ng doktor na gumagamot kay Sabrina. Tita, papunta na daw po sila dito. Sabi ni Levi, habang papalapit siya sa ginang na tinatawag niyang tita. Levi, please, get a nice room for Sabrina. I want her to be comfortable when she wakes up. Muli niyang utos. Yes, tita, I will. Sagot ng binata. Tumayo ang ginang nang nakita niyang bumukas ang emergency room at lumabas ang doktor. Who is the family of the patient? Tanong ng doktor. Dok, kamusta po ang pasyente? Ayos lang po ba siya at ang ipinabubuntis niya? Nag-aalalang tanong ni Levi. She's fine. Mabuti na lang at hindi malakas ang pagkakasalpok sa kanya at tanging galos lamang natamo niya at ilang bruises. Ang baby niya po kamusta? Muling tanong ni Levi. The baby is fine. Malakas ang kapit niya sa nanay niya. But I'm a bit worried about the mother. Masyado siyang stress at mababa ang blood pressure niya. She needs to rest and eat well. Kundi, it might affect her child. Pwede niyo na siyang ikuha ng room and after niya magising sa recovery room, pwede na siyang ilipat sa regular room. I suggest na pagpahingahin muna natin siya. Masyado siyang stress. Sabi sa kanila ng doktor. Agad na inayos ni Levi ang room na paglilipatan kay Sabrina. Kinuha nila ang presidential suite, isa sa pinakamalaking room sa ospital. Hinihintay na lang nila na magising si Sabrina sa recovery room at mailipat sa kanyang silid. Hinihintay din nila ang pagdating ng pamilya ni Sabrina. Hindi nagtagal ay nakarinig ng may hinang katok sila Levi sa pinto kasabay ng pagbukas dito. Levi, iyo, nasaan ang anak namin? Kita ang kaba sa mukha ni Aling Celia. Okay na po siya. Nasa recovery pa lang po at inihintay na magising. Sagot ni Levi. Bigla na lang nanlaki ang mata ni Aling Celia at ni Mang Virgilio nang makita ang babaeng kasama nila sa loob ng silid. Helena? Nauutal na sabi ni Aling Celia. Ikaw nga ba iyan? Muli niyang tanong. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin? Garalgal naman ang tinig ni Mang Virgilio. Ang totoo, matagal ko na kayong hinahanap pero hindi ko alam kung saan kayo lumipat. Naluluhang sabi ng ginang. Alam kong hindi niyo po babayaan ang anak ko kaya doon na lang ako kumapit. Pinagdasal ko na lang na bahalang araw makikita ko kayo. At ito na nga ang araw na yun. Pinahanap ko kayo at nang makita ko kayo natakot ako na magpakita, lalo na kay Sabrina. Hindi ko alam kung matatanggap niyo ba ako. Ilang taon ko siyang napabayaan dahil sa takot ko sa magulang ko. Hindi na napigilan ng ginang ang kanyang luha. Flashback. Magkaibigang matalik si Celia at Helena. Magkaklase sila sa college. Tumigil si Celia na magkasakit ang kanyang ama dahil nahihirapan na sila sa pinansyal. Samantalang si Helena ay galing sa prominenteng pamilya. Na mag-asawa si Celia ay madalang na magkita magkaibigan. Halos ilang taon na silang hindi nagkikita hanggang isang araw ay may kumatok sa kanilang bahay na tinitirahan. Laking gulat ni Celia nang makitang si Helena ang nasa labas ng pinto at umiiyak. May hawak itong sanggol na animoy gutom na gutom dahil sa walang tigil nitong pang-iyak. Celia, pasensya ka na. Wala na akong ibang malapitan. Ikaw na lang naisip kong puntahan. Nahihiyaman ako sa iyo pero ikaw na lang alam kong makatutulong sa akin. Umiiyak na sabi ni Helena. Bakit? Ano ba nangyari sa iyo? At sino yung batang dala mo? Naguguluhang tanong ni Celia. Celia, siya Sabrina, ang anak ko. Gusto siyang ilayo sa akin nila mom at daddy. Gusto nila ipamigay siya sa kung kanino lang. Hindi nila matanggap ang anak ko. Malaking kahiyan para sa kanilang anak ko kaya nakikiusap ako sa iyo. Kung pwede, alagaan niyo muna siya hanggang sa maging maayos na sitwasyon ko. Pangako, magbibigay ako ng pera para sa pangangailangan ng anak ko. Umiiyak na sabi ni Helena sa kanyang matalik na kaibigan. Helena, alam mong mahirap lang din kami ni Virgilio. Paano kung hindi namin siya paalagaan ng maayos?
Natatakot na sagot ni Celia. Alam kong hindi mo pababayaan ang ano ko. Kapag nahanap siya ng magulang ko, sigurado ko na hindi ko na siya makikita. Kaya kayong nilapitan ko dahil alam ko magiging ligtas sa inyong anak ko. Please, Celia. Tanggapin niyo sana ang anak ko. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo kapag kayo nag-alaga sa kanya. Pipilitin ko makapagbigay ng pera para sa mga pangangailangan niya. Nanginginig na sabi ni Helena. Sige, tinatanggap namin ang anak mo. Pangako, aalagaan namin siya ng mabuti at ituturing na tunay na anak. Sagot ni Celia. Mangako kayo na wala makakaalam na ako ang tunay na ina niya. Para na rin sa kanyang kaligtasan. Ako ay ninyong sa inyo siya at pangako. Kahit ano mangyari, babalikan ko siya. Ayusin ko lang ang gulong ito at pagkatapos babalikan ko ang anak ko. Walang tigil sa pag-iyak si Helena. Pangako, Helena. Aalagaan namin at poprotektahan si Sabrina hanggang sa pagbabalik mo. Mag-iingat ka at sana'y maayos mo agad ang problema mo para makasama mo na rin ang anak mo. Madamdaming sabi ni Celia. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pangako, babawi ako sa inyo. Hindi na ako magtatagal. Tumakas lang ako. Alam ko pinapasundan ako ni Daddy. Kapag may naramdaman kayong kahinahinala, pakiusap, umalis na agad kayo dito. Dalhin niyo sa ligtas na lugar ang anak ko. Umiiyak na sabi ni Helena. Hindi niya man gusto na malayo sa kanyang anak pero wala siyang pagpipilian. Mas gusto niya na ang ganito kaysa tuluyang mawala sa kanyang anak. Abot-abot ang takot ni Helena habang papalapit siya sa kanilang mansyon. Ibang ugali ng kanyang ama. Kapag sinuway mo ito, kalupitan ang matitikman mo. Kaya pinilit niyang inilayo ang kanyang anak dahil ayaw niyang danasin ito ang hirap na dinadaanan niya. Sagana sila sa material na bagay pero sa likod ng yaman nila, nakatago ang isang madilim na pagbabalat kayo. Parati siyang sinasaktan ng kanyang ama at pinagmamalupitan sa tuwing makakagawa siya ng kasalanan. Akala niya noong nabuntis siya ni Victor ay matatakasan niya na ang kanyang ama. Pero mas matindi pa pala ang dadanasin niya. Pinapatay ng daddy niya si Victor dahil isa lamang itong magsasaka at hindi iyon matanggap ng kanyang ama. Mas lalo noong nalaman nilang nagdadalang tao siya. At ngayong naipanganak niya na ang sanggol, ilang beses na nilang binalak na ilayo ito sa kanya. Kaya mas ninais niyang siya na ang maglayo para alam niya kung kanino niya ito kukunin pagdating ng panahon. Pagbukas pa lang ng pinto ng kanilang mansyon ay agad na siyang sinalubong ng kanyang galit na ama. Saan mo dinala ang malas mong anak? Galit na sigaw nito sa kanya. Hinila siya nitong papasok at saka pinagsasampal siya nito. Alejandro, maawa ka naman sa anak mo! Sigaw ng kanyang ina. Maawa? Puro kahihiyan lang ang dinadala niya sa pamilyang ito. Akalain mong nagpabuntis sa isang hampas lupa? Hindi niya ba alam na malaking kahihiyan yun sa ating pamilya? Malakas na sigaw ng kanyang ama. Ikulong yun sa bodega. Huwag ninyong palalabasin agad hindi ko sinasabi. At hindi siya nagtatanda. Uling sabi nito. Kinaladkad siya ng tauhan ng daddy niya at pinasok sa basement. Wala na siyang pakaalam basta ang alam niya lang ay ligtas na ngayon ang anak niya sa kalupitan ng daddy niya. Alam niya mapapalaki ni Sally at Virgilio sa Sabrina na mabuting tao dahil mabait na tao ang mga kaibigan niya. Makalipas ang ilang taon, nang mamatay ang kanyang amay, minabuti niyang umalis sa poder ng kanyang ina. Nagsikap siya at nagtayo ng sarili niyang kumpanya. Kasabay ng pag-asenso niya ay ipinahanap niya ang kanyang mga kaibigan para tulungan at bawiin ang kanyang anak. Ngunit ilang taon niya na itong hinahanap ay hindi niya pa din matagpuan hanggang sa makilala niya si Levi na isang negosyante. Si Levi na para niya nang naging anak at nalaman niya na meron itong detective agency na pinapatakbo sa Pilipinas. Humingi siya dito ng tulong na hanapin ang anak at mga kaibigan niya. Si Helen ay nakabase sa Dubai at doon na mamayagpag ang negosyong pinatayo niya para sa kanyang anak. Isang taon na din tinatrabaho ni Levi ang paghahanap kay Sabrina at parang nawawala na din ng pag-asa si Helena na matagpuan niya pa ang mga ito. Hanggang isang araw nakatanggap siya ng tawag mula kay Levi. Tita, I have a good news for you. Natagpuan na ng mga tauhan ko sila Mang Virgilio at Aling Celia. Maging ang anak mo, si Sabrina. Sabi sa kanya ni Levi.
Labis-labis ang tuwang naramdaman ni Helena at sa wakas ay natapos na ang paghahanap niya sa loob ng 22 taon at natuldukan na ang kanyang pangungulila. End of flashback. Masaya siya nang malaman na isang Gomez ang napangasawa ng kanyang anak. Palagi niyang pinupuntahan si Sabrina sa bahay nito at mula sa malayo ay inaabangan niya palagi ang paglabas nito. Madalas nakikita niya malungkot ang anak niya pero hindi niya magawang lapitan nito dahil natatakot siya na baka sumbatan siya nito. Patawarin mo ako, Celia, kung hindi ko natupad ang pangako kung babalikan ko agad sa Sabrina. Patuloy pa din sa pag-iyak si Helena sa kanyang kaibigan. Patawarin mo din kami kung hindi mo na kami inabutan sa dati naming bahay kung saan mo iniwan sa amin sa Sabrina. Nagpalipat-lipat din kami ng bahay hanggang sa mapadpad kami dito. At dito na sa Manila nakapagsapalaran kasama sa Sabrina. Mabait na bata ang anak mo. Alam ko na maiintindihan ka niya. Pero sana hintayin muna natin siyang gumaling. Maraming problema pinagdadaanan sa Sabrina sa kanyang buhay may asawa. Ngayong nandito ka na, mas panatag na kung matutulungan mo siyang makabangon kung ano man ang problemang kinakaharap niya ngayon. Sabi ni Aling Celia sa kanyang kaibigan. Hindi nagtagal ay bumukas na ang pinto at tulak-tulak na ng nurse ang stretcher bed kung saan nakahiga si Sabrina. Sinalubong siya ng kanyang inang sa Aling Celia samantalang si Helena ay nasa likuran lamang at pinagmamasdan ng anak na tumutulo ang luha. Nadudurog ang puso niya na makitang nasasaktan ang kaisa-isa niyang anak na si Sabrina. Babawi ako sa iyo, anak. Pangako, lahat ng nanakit sa iyo pagbabayarin nila ang pananakit nila sa iyo. Galit na sabi ni Helena sa kanyang utak. Sabrina's POV. Nagising ako na nasa isang magandang silid. Masakit ang katawan at may benda ang braso at ulo. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Ang huling natatandaan ko'y tumatakbo kong palabas ng bahay habang malakas ang ulan. Inilibot kong aking paningin sa paligid at nakita ko na may mga kasama pala ako dito sa loob. Medyo malabo lang ang paningin ko kaya hindi ko sila masyadong mamukhaan. Anak ko, Sabrina, gising ka na pala. Narinig kong sabi ng isang pamilyar na tinig. Ang ibig sabihin ay nandito si nanay sa silid na ito. Nay, alanganing sabi ko. Sabrina, anak, nandito lang si nanay. Narinig kong sabi niya sa akin. Nay, bakit po hindi kita masyadong makita? Parang labo po ng mata ko. Dayon ko kay nanay. Levi, please call the doctor immediately. Isa pang boses ng babae ang narinig ko. Nakaramdam ako ng kaba nang marinig ko siya. Kaba pero hindi takot. Nakaramdam ko'y pamilyar siya sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero parang gusto ko siyang makita. Nay, sino pong kasama natin dito? Tanong ko kay nanay. Anak, kasama natin dito ang matalik kong kaibigan na si Helena. Bakit po ngayon ko lang narinig ang pangalan niya? Muli kong tanong kay nanay. Matagal kasi siyang nawala, anak, at ngayon lang siya nakabalik. Mahinang sabi sa akin ni nanay pero iba talagang pakiramdam ko sa kaibigan ni nanay. May kakaiba akong nararamdaman na hindi ko talaga maipaliwanag. Narinig kong bubukas ang pinto at naaninag ko mga tao pero sobrang labo lang ng nakikita ko. Doc, can you please explain to us kung bakit wala siyang makita? Bakit malabo daw pong mata niya? Tanong ng kaibigan ni nanay sa doktor. Lumapit sa akin ang doktor at tinignan ang mga mata ko. Sumasakit ang mata ko kapag nakakakita ko ng sobrang liwanag na nagiging sanhi din ng pagsakit ng aking ulo. Miss, sumasakit ba ang mata mo kapag nasisilawan ka ng liwanag? Opo, Dok. Hindi po ako makatingin ng direkta sa liwanag. Sagot ko. Nararamdaman kong iniilawan niya ang mga mata ko pero parang baliwala lang ito. The patient experiencing photophobia or sensitivity to light. This is due to the head injury she sustained in her accident. How long will it last? Is this permanent or temporary? Asked my mother's friend. Don't worry, ma'am. This is only temporary. It may last 2 or 3 months and will slowly return to normal. Sabi ng doktor. Naawa ko sa sarili ko at galit naman ang nararamdaman ko kay Vincent. Akala ko kaya kong lahat tiisin ang mga ginagawa niya sa akin pero hindi pala. Dumarating din pala sa punto na kahit mahal na mahal mo ang isang tao, kusa ka na ring susuko, lalo na kung alam mong ikaw lang ang nagmamahal at nagpapahalaga sa pamilyang binubuo ninyo.
Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Napilit kong pinipigilan. Bigla kong naalala ang anak ko na nasa aking sinapupunan. Nay? Nay? Tawag ko kay nanay. Anak, nandito si nanay. Nay, kamusta po palang ano ko? Ayos lang po ba siya? Garal-gal ang boses na tanong ko habang kumakapa ako sa kawalan dahil sa wala akong makita. Natatakot ako na baka may nangyaring masama sa anak ko. Hindi pa siya lumalabas pero napakarami na naming dalawa na pinagdaanan. Anak, ayos lang ang anak mo. Magpasalamat tayo sa Panginoon at walang masamang nangyari sa kanya. Naramdaman ko din sa boses ni nanay ang pag-iyak niya. Nay, uuwi na po ako sa atin. Tatanggapin niyo pa po ba ako? Pigil na pigil ang pag-iyak ko. Pinilit kong maging matatag pero parang hindi ko kaya sa pagkakataong ito. Anak, may kailangan kang malaman pero sana huwag kang magagalit. Hindi ko gusto maglihim sa iyo, anak. Nagkataon lang na kailangan namin ng tatay mo para maprotektahan ka namin. Sabi sa akin ni nanay. Kinakabahan ako sa paraan ng pagsasalita niya. Parang may isang lihim na gusto nilang sabihin sa akin. Pilit kong inaalam sa utak ko kung mayroon bang pagkakataon na pinagdudahan ko sila noon. Wala akong matandaan kaya hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ni nanay. Nay, ano pong gusto niyong sabihin? Kinakabahan po ako. Sabi ko kay nanay. Ipangako mo anak na hindi ka magagalit sa amin. Kahit anong mangyari, mahal na mahal ka namin. Sabi ni nanay. Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi sa akin ni nanay. Nay, natatakot po ako. Ani ko, ang mga kamay ko ay hinahanap ang kamay ni nanay na waring doon lang ako makakakuha ng lakas. Anak, katabi ko dito ngayon si Helena. Ang aking matalik na kaibigan na simula pa noong high school kami. Kumusta po kayo? Nanginginig na sabi ko. Sabrina, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May gusto kaming malaman mo. Halata sa boses ni Ma'am Helena ang kaba, kaya pati ako'y nagkakaroon na rin ng takot sa dibdib. Sabihin niyo na po ang gusto niyo sabihin. Lalo po ko natatakot habang pinapatagal pa ninyo. Pigil ang kabang sabi ko. Anak, si Helena kasi ang ano po si Ma'am Helena? Kinakabahan na talaga ako sa sinasabi sa akin ni nanay. Anak, si Helena ang tunay mong magulang. Halos pabulong na lang na sabi ni nanay. Para kung nabingis sa narinig ko. Hindi ako sigurado kung tama ba ako ng pagkakarinig. Naririnig ko din na umiiyak si nanay at ang kaibigan niya. Hinawakan nila ang kamay ko pero hinila ko ito. Hindi maproseso ng utak ko ang mga nangyayari sa akin. Bakit ngayon? Bakit ngayon na wala akong makita? Para akong nasa isang balon na hindi makalabas kahit pilitin ko pang umakyat. Nahirapan akong itindihin kung ano ba talaga ang buhay na meron ako. Anak, ako to. Ako to ang mami mo. Patawarin mo sana ako kung ngayon lang kita nabalikan, anak. Hinanap ko kayo pero wala na kayo sa dati ninyong tinitirahan. At tagal akong naganap hanggang sa matagpuan ka ni Levi. Siya ang tumulong sa akin para mahanap ka. Umiiyak na sabi ni nanay. Levi? Nasaan po si Levi? Tanong ko. Pakiramdam ko kasi si Levi lang ang kakampi ko. Sa kanya lang ako may tiwala. I'm here. Narinig ko ang boses ni Levi. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisil ito na waring nagsasabi na hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Levi, totoo ba sinasabi nila sa akin? My voice was full of confusion. Sabrina, totoong sinasabi ni tita. Ang pagkikita natin ay hindi isang aksidente. Matagal na kitang sinusundan at sinusubaybayan bago ang ating pagkikita sa mall. Noong masigurado ko na ikaw ang anak niyang matagal niya nang hinahanap ay saka ko siya tinawagan at pinauwi dito para makilala ka niya. Araw-araw ka namin binabantayan sa malayo para lang masiguro kaligtasan mo. Natatakot lang si tita na magpakilala sa iyo agad dahil baka magalit ka sa kanya at kamuhian mo siya.
Paliwanag sa akin ni Levi. Kinapa ko sa puso ko kung may galit ba ako, pero wala akong mahanap. Tampo siguro meron pero galit ay wala. Maging kay nanay ay wala akong sama ng loob. Inalagaan nila ako ni tatay at minahal ng higit pa sa tunay na anak. Anak, nagagalit ka ba sa amin? Tanong sa akin ni tatay. Itinaas ko ang kamay ko at inabot niya naman ito. Wala po, tay. Wala po akong galit o sama ng loob sa inyo ni nanay. Minahal niyo ako ng higit pa sa tunay na anak. Wala po akong matandaan na naging masama kayo sa akin. Umiiyak kong sabi kay tatay. Salamat anak. Salamat at naiintindihan mo kami. Panay din ang singot na sabi ni nanay. Sabrina, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka tumatakbo umiiyak? Mabuti na lang nakapagpreno ako agad pagtawid mo sa kalsada. Kung hindi, malakas sana ang pagkakasalpo ko sa'yo. Sabi ni Levi. Ayoko na lang pag-usapan. Pero gusto ko muna sana lumayo. Yung hindi ko makikita sa Vincent. Nay, Ma'am Helena, Tay, tulungan niyo po akong lumayo muna. Ayoko po muna makita sa Vincent. Parang awa niyo na po. Dito na tumulo lahat ng luha ko. Hindi ko akalain na magmamakaawa ako sa magulang ko ng ganito para lang ilayo nila ako.